Una sa ating mga balita, itinuring na Good Jobs Day ang Labor Day bukas. Ito ang naging panawagan ni Pangulong Aquino sa mga manggagawa at mamumuhunan sa naganap na pre-Labor Day dialogue ngayong araw. Isinagawa ni Pangulong Aquino ang dialogo sa labor sector upang talakayin ang ilang usapin kaugnay sa paggawa. Si Elena Luna sa detalye. Isang araw bago ang Labor Day, binuksan ni Pangulong Aquino ang palasyo para sa dialogue kasama ang mga miyembro ng sektor ng paggawa. Naging bukas si Pangulong Aquino para pakinggan ang mga isyong hinaharap ng mga manggagawa at nagharap din ng tugon sa mga ito. Una sa mga idinulog sa Pangulo ang usapin ng kontraktualisasyon. Makatutulong po ng malaki kung ma-certify po ninyo bilang isang urgent na aksyon na maaksyonan ang Compromise House Bill number 4853 na may strengthening the constitutional right to security of tenure bill sa ating Kongreso. Bukas ang isip natin sa pag-amenda ng panukala dahil mula tayo sa mabuting intensyon nito. Kaya naman inaapura pa natin ang Tripartite Industrial Peace Council na pag-aralan ng tunay na sitwasyon at hikayatin ang ibang sektor na makinahok tungo sa solusyon nito. Para sa mas epektibong implementasyon ng ating labor laws at maiwasan ang tinatawag na 555 o ang abusadong pagre-renew ng kontrata kada 5 buwan, naglaan tayo na mahigit 180 milyong piso para punuan ng DOLE ang 372 na karagdagang labor law compliance officers. Inaasahan natin pagdating ng Oktubre, makakatulong na sila sa paghuli sa sino mang umaabuso sa ating mga batas paggawa. May sagot din agad ang Pangulo sa usapin ng extrajudicial killing sa hanay ng mga manggagawa. Ang bilang ng extrajudicial executions noong panahon ng dating Pangulong GMA. Mahigit 30 kaso ng pamamaslang ang idulog namin sa International Labour Organization at nadagdagan pa ito ng 6 na kaso sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Malinaw man pong mas mababa ang bilang ng ganitong kaso sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, nananatili pa rin po tayong alerto upang maiwasan ang anumang uri ng karahasan at matiyak na mananagot sa batas ang sino mang may kagagawan nito. Kaugnay nito, inatasan na natin ang DOJ na doblin pa ang kanilang pagkilos para sa maigting na investigasyon at pag-uusig sa mga labor-related cases. Tumugon din ang Pangulo sa kahilingang bawasan ng buwis ang mga empleyado. Hiling din po namin manggagawa mga sumusunod na batas na bawas buwis. No? Una, pagtataas ng taxation bracket ng de minimis benefits mula 30,000 tungo sa 60,000. Kapag ginawa natin 0.74 billion pesos ang mababawas sa kinakalap na buwis, ang katumbas po nito, mahigit 3,000 silid-aralan o mahigit 11,000 kabahayan. Makatwiran bang ilagay po natin sa alanganin ang edukasyon ng mga kabataan? Ipagkakait ba natin ang mga proyekto pabahay para sa mga maranita? Huwag naman po sana. Matapos ang programa, pribadong nag-usap si Pangulong Aquino, ilang cabinet officials at mga lider ng 17 labor groups. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na kasama rin sa meeting, nakita ng Pangulo na makatwiran ang mga kahilingan ng labor groups. Naging bukas din ang Pangulo para pag-usapan kung ano ang maaaring gawin para tugunan ang kanilang mga hinaing. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.